So, let's see. Tingnan lang natin ano yung pwedeng lumabas. Love reading. About your current relationship. Okay? Current love. So, kung wala kayong current, then this is not for you. Okay? So, currents relationship. So, let's see. Ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Tignan muna natin. I will drop first the cards. Mahal ka ng person na to. Sana all. Wait lang. Mahal ka niya. Actually, nakikita niya sa'yo yung future eh. Niya. Char. Sa totoo lang, nakikita niya sa'yo yung future. Nakikita niya that may possibility that one day you can build a family together, maging masaya, mas magmamahalan, mga ganun. So, yung true intention niya talaga dito is matutupad yung pangako niya sa'yo. Yun talaga yung gusto niya mangyari. Ano man yung pangako niya. Gusto niya talaga na, kumbaga, mag-proceed siya sa goal niya, sa buhay niya, kasama ka doon. Kumbaga, kung magtagumpay siya, magtagumpay mo din yun. Parang ganun. Kasi lagi kang kasama sa mga plano niya sa buhay. So, ano ba yung gusto mo dito sa relasyon na to? You just really want na to be happy and fulfilled. Yung bang parang magiging proud kayo sa isa't isa sa relasyon na meron kayong dalawa. Walang nagtataguan, walang naglilihiman, tama ba yun? So, ganun. Just wanted to be proud and happy and fulfilled and successful relationship. So, sila naman, I think gusto nila na, actually wala pa talaga sila. May mga idea naman na talaga tong person na to. Pero wala pa talaga siya na feeling like right idea talaga. But this person want to be there for you, to be with you. If you are an LDR, this person want to see you in person, to go sa'yo. Kasi may possibility LDR kayo eh. Pwede, pero pwede naman din hindi. Pwedeng nakikita lang kayo, ganyan. So, gusto niya talaga na magmamahalan talaga din kayo because the Two of Cups is here. So, to continue talaga yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Though hindi pa talaga siya sure, okay? Sa mga pwedeng mangyari. Kumaga para sa kanya, ayaw niya nakikita yung future. Ayaw niya din mangako for the future. Kumbaga mangyayari na lang yung mga dapat mangyari. But that doesn't mean na hindi ka niya mahal. Mahal ka niya. Okay? So, hindi lang siya sure sa mga pwedeng mangyari sa future. Parang ganyan. So, marami kasing pwede pang mangyari. Pwedeng magkaroon kayo ng issue about cheating, mga ganung mga bagay. Hindi naman sa gusto niya mangyari yun. Pero, hindi natin alam. Diba? Yung mga para sa kanya, hindi natin alam. So, nasa point lang siya na gusto niya pa din na mag-continue yung pagmamahalan ninyong dalawa. And, feeling ko kasi, bakit ganito siya? Etong person na to, may nakaraan to. May past to siya. So, hindi mo siya nakilala ng single. Pwedeng single dad. pwedeng may past siya. Parang ganyan. So, ikaw yung current, may past sa kapart niya. So, ano ba yung nagbe-bring sa inyo dalawa together is the new beginning. Yung parang lagi kayong nag-open up ng door for a new beginning. So, pag nag-uusap siguro kayo, lagi kayo may mga plano sa buhay for the future business together, future anything together. Pag magkita tayo, ito yung gagawin natin, mga ganun. Parang you are always opening up opportunity doors para sa relationship ninyo. So, ito yung nagbe-bring sa inyo together. Dito kayo nagkakaintindihan.
Pero ano naman yung nagpo-pull sa inyo apart? Kung magtatalo kayo, kung mag-aaway kayo lagi, there is a possibility may mga kanya-kanya kayong personality na pag mag-aaway kayo, minsan nakakapagod siya. So, yung pagsubok na to ng pag-aaway ninyo, ito yung magbe-bring sa inyo ng apart if magko-continue to. So, kung hindi pa, wala pa siyang nangyayari, then I am hoping na hindi to mangyayari sa inyo, na kung magtatalo man kayo, kailangan isa sa inyo dito magpakumbaba talaga na ayusin yung mga hindi pagkakaunawan at aminin yung kasalanan, mag-sorry, mag-okay, i-resolve yung problem. Baka kasi sa inyo dito is masyadong ma-pride yung isa, ma-pride din yung isa, wala. So, dito na nakakapagod na, nakaka-stress na yung away. Ito yung magbe-bring sa inyo apart, if ever. So, I can see kasi dito, yung relationship ninyo is may love, but then, full of love, but then may pagka-possessive. Jealousy. So, feeling ko dito, isa kasi sa inyo dito, may mga, or baka both of you, may mga nakaraan. So, parang ayaw nang maulit yon fear about what happened in the past. So, yung relationship ninyo ngayon is, feeling ko lang hindi pa siya talaga totally healed from the past nung naging kayo na. It doesn't mean that inaalala nyo pa yung past nyo, but then may mga wounds pa kasi from the past na pwedeng makukonect pa siya dito sa relationship niyo, like yung fear of abandonment, fear of cheating, yung mga ganong mga bagay. So, may love dito, pero parang yung love na ito is, di ba, pag pure love, unconditional love, hindi ka matatakot kung pupunta siya doon, okay lang yan, may tiwala naman ako sa kanya Dito parang merong fear na saan kaya siya nakapunta, kayo makausap ba siyang iba, may mga ganong mga bagay. Mahal niya ba talaga ako, yung may pagmamahal pero may doubts, parang ganyan with this devil card. So, ito yung parang energy na nakasurround sa relationship ninyo. So, this energy should need to heal. Kailangan nyo din mag-heal from the past. Para itong current ninyo is magpo-full siya of trust, honesty, and also sincerity, full of love and devotion. So, ito yun. What is hidden? Let's see. Kasi feeling ko ang may hidden dito, kung sino yung lalaki, siya yung may hidden. Parang responsibility. Let's see. So, what is hidden? I think this person do love you. Yes, mahal ka ng person na to. Pero parang as a point din na, yun na nga sabi ko, yung responsibility. Or either na baka hindi kayo pwede mapakasal sa isa't isa in the future. Dahil sa meron pa siyang responsibility sa past. Could be baka legally married pa to siya sa past, nang hindi niya pa siguro to sinasabi sa'yo, kasi current pa naman. So, there's a possibility na bago lang pa kayo, or mga few months lang pa kayo. Ito yung pag malalaman mo kasi masasaktan ka. Mahal ka niya, kaya lang, kumbaga, hindi kayo pwede makasal, o hindi kayo pwede baka hindi kayo pwede na what you really want, na yung parang magiging proud, diba? Ito yung this is what you want, yung maging proud kayo sa isa't isa in public, official relationship. I think bakit yun yung gusto mo mangyari, kasi I think hindi yun yung hindi niya nabibigay sa'yo.
Yun yung hindi niya nabibigay sa'yo. So, yun yung lihim niya. Kasi bakit? Feeling ko nga kasi nga, baka legal pa siya sa past niya, nahihirapan siya. Baka nagmamasid, nagmamanman, you know. And hindi pa talaga sila totally like complete. Yung separate na sila, pero parang may mga bahid pang mga issue sa kanila. So, hindi pa talaga yung parang wala nang pakialaman talaga. Will the relationship be successful? So, let's see. Kasi may love naman dito eh. Mahuhulog ka talaga sa person na to. Like, sobra. Mamahalin mo talaga siya. So, there is a possibility if you are really an LDR, in the future, magkikita din kayong dalawa nito. Kasi, merong travel dito eh. There is a reconciliation. Merong celebration, pagkikita. Could also be. So, pwedeng magkita talaga kayo nito. So, mag-ingat lang, baka mabuntis ka ng taong to. Hindi naman to yun para sa lahat. Okay? So, though, yung magiging successful ba? I think para sa akin, magiging successful naman siya. Yet, hindi lang siya perfect. Wala naman talagang relationship na perfect. Meaning, para sa akin is, hindi siya perfect in a way. Magiging successful yung relationship ninyo, pero not totally. Because, hindi man kayo pwede makasal. So, pwede magsama kayo muna. Pwede magkarelasyon kayo, pero parang hanggang saan mo aantayin yung magpakasal na kayong dalawa, lalo na if married siya, like dito, like yung annulment, diba? Mahirap. I don't know kung meron na ba ngayong divorce or something, but going through that process, ang hirap. So, except lang kung mayaman yung nabasahan ko nito, kayang-kaya lang, diba? Caring-carry lang. So, there is a possibility din dito na in the future, parang hindi lang maganda in the future, pero I will just consider na the near future. Okay naman, may possibility na magkita kayong dalawa. Pero kailangan nyo talaga dito na kung mahal nyo talaga yung isa't isa, lalo na sa person mo, kung sino yung may involved dito na marriage. So, kailangan gumawa talaga siya ng paraan para tapusin na yung nakaraan niya, kung tapos naman na talaga. Okay? Pero kung yung nakaraan niya naman is hindi pa pala tapos, doon nakita ko naman dito, hiwalay na. Hindi lang pa talaga, like, hindi pa siguro tanggap, masyado. So, kailangan ayusin niya din yun, gawan niya ng paraan. Kung ano man, kung wala naman talaga na. Pero kung may chance pa magkabalikan at gusto niya din na magkabalikan, then pag-usapan din ninyo yun. Wag naman na may masasaktan pa dito, kasi feeling ko sa'yo, ikaw yung mamahalin mo talaga itong person na to ng sobra. So, baka kasi one day, ang yung nakikita ko dito, baka kasi one day, itong person na to, mawawala din siya. So, dun sa point na mahal mo na talaga siya. Pero may tendency pa magkita kayo nito eh. So, yun. That is my reading for you. This is not for everyone. Takes what resonates. Okay?